Dominant Protector. Credit to the author. 11 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Narinig ni Yasi na nagrereklamo si Cheryl tungkol sa mga piraso ng isda at sinubukan niya ang sarili niya. Ito ay talagang medyo matamis. Nagda-diet siya. Walang paraan na makakain siya ng kahit anong matamis, kaya itinulak ang plato kay Terence. Wala siyang pakialam kung maasim o matamis ang isda. Karne ay karne. Si Terence ay hindi kumakain buong araw, at siya ay nagugutom. Mabuti ito, mas maganda kaysa sa food stand ni Widow Wang. Ang lasa, ang mga sangkap. Lahat ay mas mataas kaysa sa magagawa ni Widow Wang. Hindi ba masyadong mapili ang dalawang babaeng ito? Samantala, kumuha si Cheryl ng isang piraso ng pinakuloang isda at inilagay sa kanyang bibig. Namula ang mukha niya sa sobrang maanghang nito, at sinimulan niyang pamipayan ang nasusunog niyang labi gamit ang isang kamay. Oh, ang init, ang init. Nasaan ang tubig? Ang orange juice sa mesa ang unang pumukaw sa kanyang paningin. Nang hindi nagdalawang isip, kinuha ni Cheryl ang juice at sinimulan itong itimbog, inabot ang kalahati ng bote bago niya inilapag, nasiyahan. Phew! Ah! Ang ganda! Napakurap si Yasi habang pinoproseso ang nangyari. Tumingin siya kay Terence, at pagkatapos ay ang orange juice. Pagkatapos ay tumingin siya sa labi ni Cheryl, blanko ang mukha niya sa hindi makapaniwala. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagulat lamang sa pagiging bukas ng isip ng mga batang babae sa lungsod. Hindi lang sila masarap uminom mula sa bote ng isang lalaki, ininom pa nila ito nang nakadikit ang kanilang mga labi dito. Napakamarahas na pag-inom, itong mga batang babae sa lungsod. Sarap na sarap si Cheryl nang mapansin niya kung gaano siya matalim na tinitigan ni Yasi. Shoo, bakit mo ako tinitingnan? Ah, wala. Napabuntong hininga si Yasi, hindi sigurado kung sasabihin niya sa kanya ang nangyari. Ang init ng ulo ni Cheryl ay hindi isang bagay na gusto mong guluhin. Tinitigan ako nang wala lang. Natarante si Cheryl habang umiiling. Anong meron kay Yasi? Kumuha siya ng isa pang piraso ng pinakuloang isda para sa maanghang na kilig, at na-overwhelm muli. Pagkakuha ng orange juice, idiniin ni Cheryl ang bote sa kanyang labi. Huwag. Pipigilan na sana siya ni Yasi nang makita niyang muli si Cheryl na nagtitimpla ng juice. What? What now? Are you okay? Yasi, you're acting weird. Nilapag ni Cheryl ang juice bago pinunasan ang labi gamit ang kamay, nakasimangot sa kaibigan. Never mind. Hindi alam ni Yasi kung dapat ba siyang matawa o maawa kay Cheryl habang nakatingin sa kanyang nakakalimutang mukha. Ang pinaka-nakakatawang bahagi ay kung paano niya ginamit ang bote ni Terence ng 2 beses. Minsan ay hindi sapat para masiyahan siya, tila. Shoo! Stop mumbling. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Nagsisimula ng maiinip si Cheryl. Bakit naging misteryoso si Yasi? Wala nang ibang choice si Yasi, kaya tinuro niya ang bote ng orange juice. Yung inumin. Ano ang tungkol sa inumin na ito? Kumunat ang noo ni Cheryl. Kumuha ka na lang ng isa, ano bang problema, marami sa refrigerator. Ano ba sayo, Yasi? Tumawa si Yasi bilang tugon. Hahaha, nako, Cheryl. Hindi mo ba napagtanto? Hindi ko yan inumin. Hindi ang iyong Dre, natigilan si Cheryl sa kalagitnaan ng pangungusap nang ibinaling niya ang kanyang ulo kay Terence, nagbago ang kanyang mukha. Ito ba ay sa iyo? Inosenteng tumango lang si Terence. So much for that bit about open-minded city girls. Turns out na pagkamalan lang ni Cheryl na ang inumin niya ay ang inumin ni Yasi. Fuck. Lumipad ang hintuturo ni Cheryl kay Terence upang ituro sa kanya ng likas, ang kanyang mukha ay nagiging berde. Tinitigan niya ito ng nanlalaki ang mga mata, ngunit walang salitang lumabas sa bibig niya. Sa isang pagsabog, umahan siya mula sa kanyang upuan at pumasok sa banyo gamit ang kanyang kamay sa kanyang mga labi. Maya-maya ay narinig si Cheryl na nagsusuka sa banyo, at si Yasi, na nag-e-enjoy sa sarili hanggang sa puntong iyon, ay tumigil sa pagtawa. Tumayo na rin siya at tinungo ang banyo. Cheryl.
I told you I didn't wanna say anything. Ikaw pa ang pilit sa akin. Tila humihingi ng tawad si Yasi habang nakatingin ng mapait. Hindi nagsasaya si Cheryl. Bakit hindi ka nagsabi ng kahit ano kanina? Nakatingin si Cheryl kay Yasi nang lumabas ang panibagong pagsuka. Seryoso, ang bilis. Sabi ni Yasi na may pagdududa na tono habang nakatingin kay Cheryl. Pero sabi ni nanay hindi ka mabubuntis ng paghalik. Nagpapagaling si Cheryl nang ang mga salita ni Yasi ay tumama sa kanya ng pader ng pagkasuklam. Isang dituwirang halik sa nakakatuwang Terence na iyon. Agad na nabasa ang mga mata ni Cheryl habang mutulo ang mga luha. 18 taon. 18 taon na niyang iniligtas ang kanyang mahalagang unang halik at ngayon ay wala na. Hihimatayin na sana si Cheryl nang makuha niya ang sarili para sa panibagong pagsipat, nanginginig ang mga labi. Gago ka ba? Buntis. Hindi mo man lang ba alam ang basic biology? Oo, tama, tanga ko. Ikaw ang pinakamatalino. Naiinis na rin si Yasi. Si Cheryl lang nanggulo at humalik kay Terence, ano ang kinalaman nito sa kanya? Galit na galit si Cheryl ngayon. Paano matatawa si Yasi sa isang bagay na kasing trahedya nito? Sa sobrang galit, sumugod siya at inilapat ang kanyang mga labi sa labi ni Yasi. Matibay na nagdugtong ang halik bago bumitaw si Cheryl, puno ng puot ang boses nito. Iyan ang makukuha mo. Ngayon ay pareho na natin siyang hinalikan. Anong ginawa mo? Hindi siya makapaniwala sa toxic na babaeng ito. Paano niya nagawa ito? Si Yasi, gayunpaman, ay nakabawi sa kanyang pag-iisip. May laway nga si Terence kay Cheryl, pero nagsusuka siya na parang wala nang bukas, ilang sandali lang ang nakalipas. Dapat ay walang anumang bakas ng Terence na natitira sa kanyang mga labi. Oo, dapat iyon. Ligtas pa rin siya. Sa pag-iisip na iyon, agad na gumaan ang pakiramdam ni Yasi. Isang tingin kay Cheryl na galit na nagmumog ng kanyang bibig, gayunpaman, nagpaalala sa kanya na dapat siyang sumunod at kumilos na nawasak. Nagtagal ang dalawa sa paglilinis ng sarili sa banyo bago tumahimik ang mga pangyayari. Naintindihan ito ni Cheryl sa kaibuturan, maari niyang ibuka ang kanyang mga labi at walang magbabago. Nawala na ang first kiss niya. Ang kanyang damdamin para kay Terence, gayunpaman, ay umaabot na sa kumukulo. Ang pagpapasok sa lalaking ito sa kanyang bilya ay isang napakalaking pagkakamali. Si Cheryl ay napuno ng hangarin sa pagpatay kamakailan lamang, ang uri na magpapawalang bisa sa lahat ng lohikal na pag-iisip. Sigurado siyang sasaksakin niya si Terence nang walang pag-aalinlangan sakaling may malaglag na kutsilyo sa kanyang mga kamay sa sandaling iyon. Ngunit ang lahat ng nararamdaman niya ngayon ay puro pagod. Sa sobrang pagod na sigawan si Terence, tumingin si Cheryl sa mesa na puno ng pagkain, at pagkatapos ay sa paipong mukha na suot ni Terence. Kumaibot ang mga labi niya, at gumalaw-galaw sa pag-akyat sa hagdan. 12. Pinandilatan ni Yasi si Terence, inilabas ang dila sa kanya bago tumakbo sa itaas kasama si Cheryl. Hindi naman ganon ka big deal, diba? Umiling si Terence. Tinitigan niya ang lahat ng pagkain sa mesa, at nagpasya na hindi na bababa ang mga babae para dito. Sa pag-iisip na iyon, kinuha niya ang kanyang chopsticks at sinimulang ipasok ang lahat sa kanyang bibig. Si Cheryl naman ay bumagsak sa kama pagkapasok niya sa kanyang kwarto. Bakit naman ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat sa gayong trahedya? Hindi niya akalain na kunin ng isang gwapo ang kanyang unang halik kahit na ito ay bumaba sa ganoong paraan. Ngunit bakit kailangang maging isang pailay na magsasaka, si Terence, sa lahat ng bagay? Shoo! Sabihin mo sa akin, ano ang ginawa ko para magkarapat-dapat ako nito? Ayaw niyang mapahiya ang sarili ng higit pa sa naranasan niya, kaya napigilan man lang ni Cheryl ang kanyang boses, kung hindi man ang kanyang mga luha. Ayaw niyang pagtawanan siya ni Terence, ngunit sila lang ni Yasi ang nasa kwarto ngayon. Oy! Okay lang Cheryl, cheer up. At least it wasn't an actual kiss, right? Wala naman siyang nakuha sa indirect kiss na iyon, anyway. Iniisip ni Yasi na hindi naman masama dahil hindi natikman ng Shell Guy ang laway ni Cheryl. Ito ay, hindi bababasa, isang panig na bagay lamang. Lalo lang nawala ng pag-asa si Cheryl.
Dahil wala si Terence sa receiving side, walang dahilan para makonsensya siya. Ito ay masama lamang para sa kanya, ang kanyang unang halik ay nawala ng walang kabuluhan. Mas gusto niyang maging isang aktwal na halik sa puntong ito. Ayan. Hindi ko na kaya, bukas ko na sasabihin kay Dad na ako o siya. Napuno ng galit ang desisyon ni Cheryl. Pag-iyak at pagsusuka, pagod na si Cheryl, at unti-unti siyang nakatulog. Umiling lang si Yasi, humiga sa tabi ng kaibigan. Konting laway lang, anong big deal? Hindi naman kasi siya mabubuntis eh. Nang matapos ang hapunan, naghanda si Terence sa pag-iisip. Bumantong hininga siya, lahat ngunit handa para sa miss upang sumisingil pababa anumang oras. Wala siyang magagawa tungkol sa pagiging ipinanganak sa ibabang bahagi ng social pyramid. Ganyan ang mga bagay. Malamang na maparusahan siya, bilang isang lingkod at lahat. Ngunit hindi dumating si Cheryl. Nagpasya si Terence na linisin ang mesa bago bumalik sa kanyang silid, siyam-siyam na malamang ay mahimbing na ang tulog nila. Si Terence ay nagsipilyo at naghilamos ng mukha bago nilock ang pinto ng kwarto. Umupo siya sa kama at nagsimulang magsanay ng Art of Dragon Mastery, isang bagay na natuklasan niya noong nasa isang kuweba. 8 si Terence noong panahong iyon, at tinawag siya sa tuktok ng Mount Star West upang masuri ang kanyang kung fu. Hating gabi noon, at kabilugan ng buwan. Kung bakit pinili ni Old Linford ang ganoong oras ay hindi niya naiintindihan, ngunit sinamahan pa rin ito ni Terence. Ang matanda ay nakakainis na patuloy. Isang pares ng mga hit pabalik-balik, at naunawaan ni Terence na hindi ito pagsubok. Ang matandang lalaki ay halos sinusubukang patayin siya. Magpoproteste na sana siya nang pinalipad siya ni Old Linford pababa ng bundok ng walang awang sipa. Lumabo ang paligid ni Terence habang siya ay bumagsak pababa. Kung kailangan niyang ilarawan ito ay parang isang superhuman na lumilipad ng buong bilis sa lupa. Matagal bago siya dumaong na may nakakasakit na langgitngot. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang tadyang sa sakit, na para bang anumang oras ay mababasag na ang mga iyon. Binigyan siya ng matanda ng Easter na gamot na nagpalakas ng istruktura at konstitusyon ng buto mula noong siya ay 3 taong gulang, ngunit kahit na ang isang pinahusay na katawan ay hindi makayanan ang pagbagsak mula sa isang bundok na ganoon kataas. Halos agad na nawala ng malay si Terence. Bumalik sa bundok, umiling si Old Linford. Little Terence. Hindi ko sinusubukang maging malupit, ngunit ito ay napakabihirang pagkakataon. Ang kuweba ay nagbubukas lamang tuwing 5 taon sa kabilugan ng buwan. Malalampasan mo ang pinakamainam na edad ng pagsasanay kung hindi ko ito gagawin. Hindi alam ni Terence kung gaano katagal ang kanyang mukha sa lupa, ngunit ang una niyang ginawa pagkatapos tumalikod ay sumigaw ng sumpa kay Old Linford. Sinigurado niyang hindi masyadong masasaktan ang kanyang katawan bago bumangon, nagpa siya na walang kabuluhan ang sumigaw. Ang tanawin sa kanyang harapan, gayunpaman, ay nagbigay sa kanya ng pagkabigla. Isa itong malaking hanay ng mga sinaunang pinto, ang pulang-pulang pintura nito ay kumikinang sa ilalim ng kabilugan ng buwan habang ang mga gininto ang katok nito ay kumikinang. Ito ay tulad ng isang bagay mula sa isang fairy tale, isang pahingahan para sa mga Diyos. 3 salita ang nakasulat sa tableta sa itaas ng pinto, Mystic Cave. Ano ang lugar na ito? Huminga ng malalim si Terence habang nakatitig sa naaambang na mga pinto. Siya ay nakatira sa Mount Star West sa loob ng maraming taon na ngayon, at hindi pa niya narinig ang isang lugar na tulad nito, nakahiga lamang sa paanan ng bundok. Hindi niya alam kung paano niya nagawang mahulog sa harap ng mga pintuan, o kung bakit nagkataon na napunta siya rito ng sipa ni Old Linford. Pakiramdam niya ay kanina pa siya nakapunta dito, na para bang minsang binisita niya ang lugar sa panaginip. Nabigong maunawaan kung bakit siya naririto, ang katawan ni Terence ay kusang gumalaw, na parang may puwersang humihila sa kanya patungo sa pintuan. Nang walang gaanong pag-iisip, sinubukan ni Terence na itulak ang mga pinto, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nakakunot ang noo, si Terence ay nagsimulang hilahin ito sa halip. Ang mga pinto ay hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Aalis na si Terence nang magsimula silang unti-unting magbukas, na labis na namangha sa kanya. Ngunit siya ay umatras, ang kanyang instincts ang pumalit. Tinitigan niyang mabuti ang kuweba, umaasang may lalabas na tao. Walang lumalabas, ngunit ganap na nakalantad ang loob ng kuweba.
Isa itong napakalaking palasyo, walang ilaw ngunit kahit papaano ay napakaliwanag pa rin. Si Terence ay nabigla paanong ang palasyo ay kumikinang sa napakagandang liwanag. Matapos matiyak na walang anumang nilalang na nagkukubli, pumasok si Terence sa ngayon ay nag-iimbitang mga pinto. Bawat hakbang ay may kasamang alerto. Siya ay bata pa, at ang mga kabataan ay mausisa sa kabila ng kanyang pag-iingat sa kuweba, natagpuan ni Terence ang kanyang sarili na sumusulong. Mas reckless siya noon kaysa ngayon. Ang batang kuryosidad at kawalang ingat na iyon ay nabayaran ng dampi ng kapalaran. 13. Dumaan si Terence sa mga pintuan ng bato at pumasok sa kuweba. Isang napakalaking tabletang bato ang agad na nahadjap ng kanyang mata nalaman ni Terence na nakasulat ito sa mas malapit na pagsisiyasat. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan ang mga pintuan ay nag-aanyaya. Ang isang nakatadhana ay maaaring pumasok. Isa-isip, umalis pagdating ng madaling araw. Ang mga pinto ay mamamatay sa loob ng 5 taon pa. Tinuruan siya ni Old Linford ng sinaunang pagsulat. Si Terence, bilang resulta, ay walang problema sa pagbabasa ng inscription. Na-curious siya nito. Ang mga pinto ay malinaw na tumutukoy sa mga pintuan ng pulang bato. Kabilugan ng buwan, kaya bumukas ang mga pinto para anyayahan ang mga tao. Ngunit ano ang ibig sabihin nito, isang nakatadhana? Ang nakatadhana na iyon ay hindi maaaring si Terence, hindi ba? Hindi siya espesyal, mga 8 taong gulang na ulilang si Old Linford ang tumanggap, na nabubuhay sa kanyang malas na mga araw. Hindi kailanman nakita ni Terence ang anumang bagay na kapansin-pansin sa kanyang sarili, kahit na kung ikukumpara sa matanda, na mas mahusay kaysa sa kanya sa lahat ng bagay. Ngunit ang inscription ay nagsabi na ang isang nakatadhana ay sinadya upang pumasok, at narito siya. Wala siyang nakitang dahilan para baliwalain ang mga katotohanan, kaya nagpasya si Terence na gampanan ang tungkuling ipinagkaloob sa kanya, kahit na siya ay naguguluhan. Sinabi ng tablet kay Terence na alalahanin din ang pag-alis bago mag-umaga. Isang simpleng linya ang kailangan lang niyang gawin ay lumabas bago sumikat ang araw. Ngunit tungkol saan ang huling bahagi na iyon, ang mga pintuan na namamatay sa loob ng 5 taon pa. Posible kayang sinasabi nito sa kanya na ikukulong lang siya ng mga pinto dito sa loob ng 5 buong taon. Huminga ng malalim si Terence, dumaan ang lamig sa kanyang gulugod. Salamat sa Diyos na naintindihan niya ang text, kung hindi, magpapagala siya sa lugar na parang tulala hanggang sa napagtanto niyang hindi nabukas ang mga pinto. 5 taon. Hindi siya mabubuhay ng 5 araw nang hindi kumakain o umiinom walang makakaligtas. Nauunawaan kung ano ang nakataya, naisip ni Terence na umalis bago sumapit ang madaling araw. Samantala, kinalma niya ang sarili at nagpatuloy sa paggalugad. Nang malapit na siya sa palasyo, napagtanto ni Terence na ang liwanag ay nagmula sa mga perlas ng gabi na nakalagay sa loob ng mga dingding. Hindi kinailangan ng isang eksperto upang makita na ang mga perlas ay may mataas na halaga. Maaaring makita ng sino mang may kaunting karanasan ang halaga nito, alam na kukuha sila ng matataas na presyo sa mga merkado sa labas. Ngunit si Terence ay hindi isang taong may kaunting karanasan. Siya ay isang taong walang karanasan. Natagpuan niya ang mga ito na kaakit-akit na tingnan, ngunit iyon nga ang kanyang pagkabata sa bundok ay nagbigay sa kanya ng kawalan ng pakiramdam sa mga perlas o ginto. Nagkaroon din ng problema sa demand, hindi marami sa kanyang mga kababayan sa bundok ang may matitira pang pera para sa ilang random na perlas. Ang pinakamayaman na kilala niya, kahit sa sarili niyang karapatan, ay si Widow Wang na may higit sa $1,000 na magagamit sa katapusan ng bawat taon. Para kay Terence, gayunpaman, hindi ito tungkol sa kung gaano karaming pera ang mayroon ng isa. Walang sino mang nasa tamang pag-iisip ang dapat, o gugustuhin, na mag-aksaya ng kanilang pera sa isang bagay na hindi praktikal. Mas gugustuhin niyang kumuha ng 2 malaking hiwa ng karne para sa sarili niya, napakasarap na pagkain. Ayaw niyang tumitingin sa mga perlas na walang laman ang tiyan. Kaya, lumipat si Terence, hindi na pinapansin ang mga dekorasyon sa mga dingding ng palasyo. Gayunpaman, kung ano ang interesado siya, ay isang bagay na kinuha niya mula sa mga nobelang nabasa niya. Ang isang tao na nagkataon lamang na matagpuan siya sa isang misteryosong kuweba, sa isang paraan o iba pa, ay karaniwang sinasalubong ng isang engkwentro, isang mahabang nawala na martial arts scroll, halimbawa.
Nasa sabik na pag-iisip na talunin ang matandang lalaki na may mga bagong tuklas na kakayahan, tumingin-tingin si Terence sa paligid ng may mas mataas na sigasig. Hindi siya kailangang mabuli araw-araw kung makakatagpo siya ng makapangyarihang scroll. Ngunit ang palasyo ay napakalaki, at maluwang. Hindi pinapansin ng lahat ng magarbong dekorasyon sa mga dingding ng palasyo, dalawang bagay na lamang ang natitira, nakaupo sa gitna mismo ng palasyo. Ang isa ay ang stone tablet na napansin ni Terence nang makapasok siya sa mga pinto, at ang isa ay nasa isang elevation, sa likod mismo ng tablet. Ang elevation ay tila isang altar ng sakripisyo, mula pa noong unang panahon, ngunit isang lugar din kung saan ipinakita ang mga mahahalagang bagay. Ano man ito ay sinaunang panahon, at hindi na ito matatagpuan sa modernong kapaligiran. Hindi ito masyadong pinag-iisipan, pinataas ni Terence ang elevation sa loob ng ilang hakbang, at isang sinaunang dibdib ang nakita nang makarating sa pinakamataas na plataporma. Maliit ito, ngunit nagliwanag ang mga mata ni Terence tila may hinahanap siya. Pagkatapos ay tumalon si Terence sa elevation matapos maingat na kunin ang dibdib. Mabilis siyang nagtago at itinago ang sarili, hawak ang dibdib. Karaniwan para sa mga sinaunang lugar na tulad nito na may mga bitag, pagkatapos ng lahat, at ang dibdib ay tila isang kayamanan na mag-trigger sa kanila. Walang kakaibang nangyari, at nagpakawala ng hininga si Terence. Hindi na siya nag-abala pa sa pagbukas ng dibdib, may maraming oras para doon pagkatapos makauwi. Wala na siyang oras na mag-aksaya ng pagtingin sa mga nilalaman ngayon. Ang pananatili sa kuweba sa loob 5 taon ang huling bagay na gusto niyang gawin. Lumipat si Terence sa elevation, na gustong tuklasin pa ang kuweba. Isa pang hanay ng mga pintong bato ang sumalubong sa kanya na may mas maliit na tapyas ng bato sa ibabaw nito, na ikinagulat niya. Nasa sabik, tiningnan ni Terence ang stone tablet. Nakasulat din ito. 5 taon para sa unang yugto. Isang palad para sa mga pintuan. Dapat bang hindi kumpleto ang mga natutunan? Bumisita muli sa loob ng 5 taon pa. Si Terence ay nalilito lamang. 5 taon para sa unang yugto. Habang nakatayo, maaaring may ilang scroll na nagdetalye ng martial arts technique sa dibdib na hawak niya. Mabubuksan niya ba talaga ang pinto sa pamamagitan lamang ng paghampas nito ng palad pagkatapos niyang malaman? Sa pag-iisip na iyon, pumunta si Terence upang subukang itulak ang pinto. Hindi rin ito natinag sa paghila niya at madali niyang naintindihan. Dapat patunayan na hindi kumpleto ang mga natutunan. Ang muling pagbisita sa loob ng 5 taon pa, ay nangangahulugan na maaaring hindi niya matutunan ang anumang pamamaraan na inaalok ng dibdib sa oras. Kung gayon, kailangan niyang maghintay ng isa pang 5 taon bago niya subukang muli. Nagsimulang makati ang puso ni Terence habang nakatitig sa mga saradong pinto. Kung ang unang palasyo ay may scroll, malamang na ang pangalawang pintong bato ay haantong sa mas mataas na halaga. Naunawaan niya ng husto na hindi pa siya handa para sa ikalawang hanay ng mga pinto. Naramdaman ni Terence na sapat na ito sa ngayon, na nagawang matisod sa kuweba at lahat. Nasiyahan, si Terence ay lumabas ng kuweba, ang dibdib sa kanyang mga bisig. Ang langit ay hindi na dilim, at isang malabong puti ang makikita sa silangang gilid. Sumisikat na ang araw. 14. Hindi makapaniwala si Terence kung gaano siya kaswert ilang sandali pa, at maisasara na sana siya ng mga pinto sa loob. Pag-aaral sa unang yugto. Mamamatay siya sa gutom bago ang anumang bagay. Ang unang sinag ng sikat ng araw ay sumikat sa bundok, at ang mga pintuan ng bato sa likod ni Terence ay nagsara ng kanilang mga sarili ng walang babala. Naglakad siya pabalik upang subukang buksan muli ang mga pinto, ngunit walang resulta. Nagsalita ng totoo ang tapyas na bato. Ang tanging paraan para makalampas sa mga pintuan ay maghintay para sa kabilugan ng buwan makalipas ang 5 taon. Medyo nadismaya si Terence, ngunit nakuha niya ang kanyang mga kamay sa ilang espesyal na scroll. Maiisip niya ang lahat pagkatapos makauwi. Yee! Okay ka lang. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran niya. Lumingon si Terence at nakita si Old Linford, nakikipag-usap sa kanya na parang hindi niya sinubukang patayin siya kagabi. Fuck! Ikaw damn old man, sinisipa ako pababa sa isang nakakatakot na bundok, sinusubukan mo ba akong patayin? Masakit pa rin ang mga buto ni Terence mula sa pagkahulog. Ewan ko, mukha kang buhay na buhay para sa akin.
Ang pagkakita kay Terence sa isang piraso ay nagpapahinga kay Old Linford dahil handa siyang makakita ng medyo malubhang pinsala. Mukha siyang kalmado, ngunit magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nag-aalala. Kahit na pinalakas ng gamot ang bata, ang matanda ay walang garantiya, hindi kapag ang pagbagsak ng bundok ay nababahala. Halfway doon, matandang lalaki. Sinabi ni Terence habang iniisip kung dapat niyang ipaalam sa matanda ang kanyang natuklasan. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, napagpasyahan niya na ang malawak na kaalaman ni Old Linford ay maaaring magdala sa kanya ng higit na benepisyo kaysa sa pinsala. Matanda, pumunta ako sa kuwebang ito kahapon. Sabi ni Terence habang nakaturo sa likod niya. Aha! Alam na ni matandang Linford si Terence ay may hawak na dibdib sa kanyang kamay. Hindi niya maiwasang matuwa na nagpasya si Terence na sabihin ito sa kanya, gayunpaman. Nangangahulugan ito na pinagkakatiwalaan siya. Hindi niya pinalaki si Terence ng walang kabuluhan, pag-isipan ng matanda. At pagkatapos, hindi alam ni Terence kung ano ang iniisip ng matanda, kaya sinabi niya sa kanya ang lahat ng nangyari, tinapos ito sa pamamagitan ng pag-abot sa dibdib. At ito ang dibdib. Itago mo. Sabi ni matandang Linford pagkatapos tingnan ito, ang kanyang boses ay mapurol. Hindi ka ba titingin sa loob? Natarante si Terence. Ang matanda ay tila hindi interesado sa isang bagay na mahiwaga, hindi sa lahat. Walang kwenta. Umiling ang matandang Linford. Maraming tanong si Terence, ngunit malinaw sa mukha ng matanda ang kanyang iniisip. Itigil ang pagtatanong ng napakaraming tanong, gawin ang anumang gusto mo. Ito ay mahirap, ngunit ang dalawa ay nagawang umakyat pabalik sa bahay. Bumagsak ang matandang Linford sa kanyang kama at nagsimulang matulog, naiwan si Terence sa kanyang dibdib. Dahil hindi nagabala ang matanda, si Terence lamang ang nag-aral para malaman kung tungkol saan ang buong bagay. Inilagay niya ang dibdib sa isang lumang mesa, at sinimulan itong suriin. Ang dibdib ay mula pa noong sinaunang panahon, katulad ng ginamit ng royalty upang hawakan ang kanilang mga elixir at Biblia. Hindi ito nakalock, at madali itong binuksan ni Terence. Mabigat ang paghinga niya sa puntong ito, nanlalaki ang mga mata sa pag-asa. Sa loob ng dibdib ay isang balumbon na gawa sa seda. Kinuha niya ang scroll mula sa dibdib, at napansin ang isang maliit na piraso ng jade sa ibaba. Pinulot ito ni Terence at itinaas sa isang ilaw. Ito ay dekalidad na jade, na may nakaukit na mahiwagang pattern. Hindi ito ang sinaunang teksto, kaya hindi naintindihan ni Terence ang ibig sabihin nito. Alam niya, gayunpaman, na ang nakasulat sa balumbon ay iba sa nakaukit sa jade. Nagtaka siya ang mga tapyas ng bato at ang balumbon ay may parehong pagkakasulat, tanging ang jade ang hindi kasama sa panuntunang iyon. Dinala ni Terence ang jade sa matanda pagkatapos, nagtanong tungkol sa layunin nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi alam ng matanda. Ang tanging ginawa niya ay tinitigan ito, parehong nagulat sa sarili. Higit na nagulat kaysa noong ipinakita sa kanya ni Terence ang dibdib. Siya ay dumating sa conclusion na ang jade ay kailangang nauugnay sa scroll, at pagkatapos, ang pagsasanay upang makabisado ang sining. Nagpasya siyang kasama niya ito sa lahat ng oras. Bahagyang nadismaya ng balumbon si Terence nang buksan niya ito, manipis ito, at kasing laki ng scarf. Gayunpaman, ang karanasan ni Terence sa mga nobela ng Waxia, ay nagsabi sa kanya na hindi ito tungkol sa bilang ng mga salita sa scroll. Maraming mga diskarte sa mataas na antas ang nangangailangan lamang ng isang piraso ng balat ng tao upang isulat. Sa pag-iisip na iyon, nagsimulang magbasa si Terence. Ang apat na salitang, Art of Dragon Mastery, ay agad na nakakuha ng mga mata ni Terence. Ito ay sa parehong sinaunang teksto mula sa mga tapyas ng bato sa yungib. Sa ibaba ng pamagat ay isang linya ng maliliit na karakter. Ang unang yugto, Silkworm sa langit. Ang pangunahing teksto ay sumunod pagkatapos, ang mga mortal ay hindi gaanong naiiba sa mga langgam. Sa pamamagitan ng kung ano ang paraan ay binabago ng isang tao ang kanilang kapalaran, na humahawak. Mabilis na binasa ni Terence ang text. Ang unang yugto ay nahahati sa maagang yugto, kalagitnaan ng yugto, at huling yugto. Ang scroll, gayunpaman, ay may nakasulat lamang na unang yugto ng Art of Dragon Mastery.
Siyempre, naunawaan ni Terence na hindi lang isang yugto ang sining na ito. Kung nabanggit na may unang yugto, natural na magkakaroon din ng pangalawa at pangatlong yugto. Kung nasaan ang iba pang mga scroll, hindi sigurado si Terence. Maaaring nasa likod sila ng pangalawang hanay ng mga pinto, o sa ibang lugar. Sa anumang kaso, kinailangan ni Terence na tapusin ang unang yugto bago mag-isip ng anupaman. Ang pagpapakilala sa Art of Dragon Mastery ay komplikado at mahirap maunawaan, ngunit ang proseso ng aktual na pagsasanay ay napakalinaw at detalyado. Mayroong kahit na mga ilustrasyon ng mga punto ng acupuncture ng tao para sa kanya upang sanggunian. Si Terence ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang problema sa mga iyon dahil siya ay nagsasanay ng Kung Fu mula sa murang edad. Nang walang pagdadalawang isip, sinunod ni Terence ang mga tagubili na ibinigay sa kanya ng unang yugto. Bata pa si Terence, at hindi niya maaaring isipin ang anumang bagay maliban sa simpleng ideya na talunin si Old Linford. Sa totoo lang, may panganib, ang pinagsasanay niya ng husto ay maaaring hindi tugma sa mga bagay na itinuro na sa kanya ng matanda, at ang mga hindi pagkakatugma ay isang seryosong bagay. Kahit na lumingon si Terence ilang taon na ang lumipas. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya interesado sa pag-aaral ng Art of Dragon Mastery, sa unang lugar ay dahil sa kung gaano kalamag ang tunog ng pangalan. Kung fu na kayang magpabagsak kahit isang dragon. Sino ba naman ang hindi gustong matuto ng ganyan? Hanggang sa kalaunan ay napagtanto ni Terence hindi ito martial arts. 15. Walang masyadong sinabi si Old Linford matapos malaman ang pagsasanay ni Terence sa Art of Dragon Mastery. Sa asensya, pinahihintulutan ng matanda si Terence na gawin ang sarili niyang bagay nang hindi nakikialam. Ang Art of Dragon Mastery ay hindi nagdulot ng anumang halatang pagbabago kay Terence, maliban sa pinalakas na konstitusyon na dinala sa kanya ng pagsasanay. At the end of the day, wala pa rin siya sa level ng matanda. Si Old Linford ay parang boss sa isang video game. Pinapalakas niya ang kanyang sarili sa tuwing gagawin ni Terence, at hinihina niya ang kanyang sarili sa tuwing humihina si Terence. Talagang nakakabahala. Kung kailangang ituro ni Terence ang isang pagbabago mula noong kinuha niya ang pagsasanay, ito ay ang kanyang pagtaas ng liksi. Ang kanyang paningin at pandinig ay mas sensitibo rin kaysa dati. Lumipas ang mga araw at taon, at halos naunawaan ni Terence ang unang yugto ng sining. Hindi nagtagal bago lumipas ang 5 taon, at muling pumasok si Terence sa mga pintuan ng bato ng ang buwan ay kabilugan. Hindi niya nagawang buksan ang ikalawang hanay ng mga pinto, sa kasamaang palad. Hindi na ikinagulat ni Terence hindi pa siya gaanong umuunlad matapos makapasok sa kalagitnaan ng unang yugto. Ikinwento niya kay Old Linford ang nangyari, ngunit ngumiti lang ang matanda, umiling-iling na parang hindi niya ito matutulungan. Ang isa pang 5 taon ay malapit nang lumipas, at si Terence ay nagsimulang magpanik. Na-stuck siya sa mid-phase ng napakaraming taon. Hindi niya kayang magpatuloy ng ganito. Naunawaan niya noon na ang Art of Dragon Mastery ay hindi isang uri ng martial arts, ngunit isang bagay sa linya ng cultivation. Ito ay isang nakakagulat na realisasyon, ngunit ganoon iyon. Inaalala kung gaano kainahinala ang ginawa ng matanda sa unang full moon, naisip ni Terence na maaaring planado ng matanda ang lahat, naglagay ng bitag at sinipa siya palabas ng Mount Star West. Nagkataon lang na tinawag siya ni Old Linford sa bundok para sa isang pagsubok kapag kabilugan ng buwan. Paanong nagkataon lang, wala namang sense. Higit pa rito, kahit na gusto talaga ng matanda na subukan si Terence, ano ang layunin nito para maganap ang kaganapan sa tuktok ng bundok? Kahit lagpasan iyon, hindi ba dapat subukan ng matanda na patayin siya? Kahit na oo, nagkataon kayang sinipa siya ni Old Linford sa harap ng mga pinto. Fine, kahit na nagkataon lang talaga iyon, kasama ang lahat ng iba pa. Bakit hihintayin pa siya ni Old Linford na lumabas sa kuweba bago siya lapitan? Ang kanyang reaksyon sa kwento ni Terence ay nagpapatunay din na alam niya ang lahat ng maaga. Ang mga hinala ni Terence ay medyo nakumpirma sa puntong ito. Ngunit tumanggi ang matanda na sagutin ang mga tanong ni Terence sa tuwing kaharap niya ito.
Nang magkaroon ng sapat, nagpasya si Terence na magsanay ng mag-isa, anuman ang pagkakasangkot ni Old Linford. Binuksan ni Terence ang kanyang mga mata, nagsisimula ng pumuti ang kalangitan. Walang magawa niyang ipinilig ang kanyang ulo, na pagtanto na walang anumang mga paglukso o pambihirang tagumpay sa pagkakataong ito. Sa isang side note, gayunpaman, nakaramdam siya ng kaginhawaan, at may ilang pag-unlad na nagawa. Sa mabilis na hakbang, pumasok si Terence sa banyo. Nagpatuloy siya sa paglilinis ng kanyang pawis sa pamamagitan ng pagwiwisik ng tubig sa kanyang mukha. Nagbihis muna siya ng school uniform bago lumabas ng kwarto. Natahimik ang Villa. Pagtingin sa hagdan, inakala ni Terence na natutulog pa ang dalawang babae. Pumasok siya sa sala, umupo sa sofa habang binuksan ang 60-inch na LED TV, sinisiguradong i-mute ang volume. Iba talaga ang mga malalaking TV, nag-isip si Terence habang malayang nakahiga sa sofa. Ito ang una niyang karanasan sa isang TV na tulad nito, pagkatapos ng lahat, at ang mayroon lamang siya sa bahay ay ang kanyang laptop at isang 25-inch CRT TV. Ako. Tumikim si Terence, nagulat na ang isang katawan na katulad niya ay maaaring sipon. Siya ay naninirahan sa timog sa buong buhay niya, marahil ang pagkakaiba ng temperatura sa hilaga ay napakalaki para sa kanya upang umangkop sa isang gabi. Pinunasan niya ang kanyang ilong gamit ang ilang tisyo na nakita niya, at itinapon iyon sa isang tabi. Walang masyadong channel dito, kaninang madaling araw lahat sila ay may larawan ng Earth, at iyon lang. Shit, baka naubusan na ng baterya ang remote. Nagmura si Terence. Teka, hindi ba niya binuksan ang TV? Tumingin si Terence sa TV, napagtantong isa itong satellite channel. Kailangan niyang kumuha ng ibang remote kung gusto niya ang mga normal na channel. Siya ay pinalaki sa isang bundok, ngunit siya ay may sariling laptop. Hindi siya masyadong ignorante sa teknolohiya sa mga lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Terence ang tamang remote. Damn! Ang daming channel. Dumaan si Terence sa 12 ng mga channel, hindi nakahanap ng isang sapat na kasiya siya nang biglang lumitaw ang isang abiso. Ang channel na ito ay isang pang-adultong channel. Aktibo ang lock ng magulang, kailangan ng password. Default, 000000. Seryoso. May adult channel ang mga babaeng ito sa kanilang TV. Narinig niya na ang mga malalaking TV na tulad nito ay may mga pang-adultong palabas sa kanila, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maranasan ito mismo. Ang punong nayon ay may satellite TV, ngunit ang tanging magagamit na mga channel ay ang mga libre. Walang paraan na magkakaroon siya ng channel na pang-adulto na nakabatay sa subscription. Isang kiti ng kuryosidad ang pumasok sa isip ni Terence, at iniisip niya kung ang chairman o si Miss ang nagtakda ng password. O baka si Yasi. Ang batang babae ay tila tulad ng malabog na uri, pagkatapos ng lahat, at medyo forward din. Nagmuni-muni si Terence nang may pagnanasa. Nagsimula siyang mag-type ng password sa 123,456. Mali ang password. Pakisubukang muli. 888,888. Mali ang password. Pakisubukang muli. Itinagilid ni Terence ang kanyang ulo. 000000. Walang nag-pop up na notification, at parang nag-freeze ang screen. Susubukan na sana niyang pinindot ang mga button nang may nag-flash na imahe sa screen. 16. Nakilala siya ni Terence, isa siyang sikat na PR na actress. Hindi niya lubos matindaan ang pangalan nito, gayunpaman. Hindi mahalaga. Ang babae ay may napakakaakit-akit na figure, at isang malabog na personalidad. Ang kanyang trabaho ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Terence sa tuwing pinapanood siya nito. Gusto niyang suntukin ang sarili sa ulo. Ang password ay doon mismo sa TV para sa kanya, sa buong oras. Ito ang una para kay Terence na manood ng porn sa isang malaking HD screen. Palagi niyang pinupuntahan ang kanyang negosyo gamit ang kanyang 10 pulgadang laptop, ngunit hindi kailanman naging masayang karanasan ang mga iyon dahil kailangan niyang mag-ingat para sa matanda. Ang mga larawan ay hindi masyadong malinaw, alinman.
Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo, at kinailangan ni Terence na pigilan ang kanyang sarili na pumunta mismo sa harap ng screen. Sobrang pagod. That damn Cheryl, keeping me up all night. Paano pa ako matutulog? Ang boses ni Yasi ay nanggaling sa ikalawang palapag, at siya ay naglalakad pababa ng hagdan. Si Terence ay may sensitibong mga tainga, at nagawa niyang mahuli ang bawat salita ng madali. Ayaw niyang mahuli siya ni Yasi na nanunood ng PRN sa sala. Nakatayo siya sa tabi ng TV, at naunawaan ni Terence na hindi siya makakarating sa remote sa tamang oras. Walang gaanong iniisip, inabot niya at pinatay lang ang screen ng TV. Tumingin siya sa labas ng bintana at nagkunwaring malalim ang iniisip. Naramdaman ni Terence na siya ay isang kapos-palad na tao. Pagkatapos ng buong unang halik kagabi, ang huling bagay na gusto niyang gawin ay mahuli na nanunood ng PRN sa sala. Patilsikin siya kaagad dahil doon. Hindi niya inisip ang pagiging isang kasama sa pag-aaral para sa Miss, dahil ang sweldo ay mas mataas kaysa sa anumang trabaho na nagawa niya kailanman. Mayroon ding masasarap na pagkain araw-araw, at magandang tirahan. Hindi trabaho ang gusto niyang itapon. Ang susi dito ay ang Miss na magpapalaya sa kanya sa misyon, sa halip na siya mismo ang magbitiw. Kailangan niyang mamuhay sa kahihiyan kapag nalaman ito ng matanda. Bumantong hininga siya, asar sa sarili. Bakit niya sinubukan ang password noong una? Ngunit inakala ni Terence na si Cheryl din ang may kasalanan. Hindi kaya pinalitan niya ang password. Napatalon si Yasi nang makita niya ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng bintana. Naalala niya si Cheryl, na natutulog sa itaas, at ang kanyang kamay ay sumampal sa kanyang mga labi bilang reflex. Ayaw niyang gisingin siya. Ano ka ba, nakatayo ka dyan kaninang madaling araw? Napagtanto ni Yasi na si Terence, ang taong responsable sa pag-iyak at pagrereklamo ni Cheryl sa kanya kagabi. Hindi ako makatulog, kaya. Ang mukha ni Terence ay kombinasyon ng awkwardness at guilt. Tila hindi nakita ni Yasi ang guilt sa mukha ni Terence. Sa susunod ka na lang tumambay sa kwarto mo, halos matakot ka sa buhay ko. Sanay kaming dalawa lang ang nakapaligid dito, kaya hindi pa kami nakaka-adapt na sumama ka sa amin. Okay. Nagpa siya si Terence na hindi na muling manood ng PRN sa sala, hindi ito sulit. Itong si Miss Colton ay unpredictable, at muntik na siyang mahuli sa akto dahil doon. Tamad na umupo si Yasi sa sofa at pinag-cross ang kanyang slim legs. Tinalikuran ni Terence ang kanyang ulo, hindi na niya kailangan ng anumang pananabik. Nagtatayo na siya ng tent mula sa PRN kanina, at ayaw niyang makita ito ni Yasi. Shield guy? Terence. Nagugutom na ako, pwede mo ba akong ipaghanda? Tamad na utos ni Yasi. Ako. Gusto mo ipagluto kita? Hindi inaasahan ni Terence ang utos. Bakit siya pagsisilbihan niya? Ano ang nangyari sa buong bagay na kasama sa pag-aaral? Oo, ikaw. Bilisan mo, gutom na itong cutie dito. Kinawayan ni Yasi ang kanyang kamay kay Terence, naiinip. Nakaramdam lang si Terence na walang magawa sa buong sitwasyon. Ano ang nagbigay kay Yasi ng karapatang utusan siya? Kung tama ang pagkakaalala niya, dapat ay nakikinig siya kay Cheryl, kung mayroon man. Miss Colton, nandito ako bilang study companion ni Miss Charlton. Hindi ako yaya or what? May pagkakaiba ba? Ang isang kasama sa pag-aaral sa kontekstong ito ay kapareho ng isang lingkod ng bahay, tulad noong isang mas lumang lipunan. Ang mga utos ng isang miss ay ganap para sa iyo. Pinandilatan ni Yasi si Terence, na para bang ang kanyang mga salita ay talagang ganap. Pero, ako ang kasama sa pag-aaral ni Miss Cheryl. Sanay na si Terence sa pagluluto para sa iba, ngunit mayroong isang uri ng bottom line para sa mga sitwasyong tulad nito. Hindi niya gagawin ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yasi, dahil lang sa sexy ito at mapaglaro. Paano kung nakita siya ni Cheryl na naghahanda ng pagkain para kay Yasi, ano? Ayaw na niya ng gulo, sigurado iyon. Pareho lang. Ako at si Cheryl ay matalik na magkaibigan, dapat makinig ka sa akin gaya ng pakikinig mo sa kanya. Nabagabag si Yasi matapos makita si Terence na hindi naapektuhan ng kanyang pagpapakita ng awtoridad.
Ang lalaki ay nag-iwan sa kanya ng isang magandang unang impresyon, ngunit ngayon, siya ay dapat na pinarangalan na kahit na ito ay humingi sa kanya ng pagkaalipin. Sige, tulungan mo akong buksan ang mainit na tubig, ako na mismo ang magluluto ng instant noodles. Oo naman. Ang drinking fountain ay nasa tabi mismo ni Terence, kaya hindi ito isang malaking bagay. Sa abot ng kanyang kamay, pinindot ni Terence ang button sa likod at nagsimulang kumulo ng tubig. Samantala, nagpasya si Yasi na buksan ang TV gamit ang remote habang hinihintay niyang kumulo ang tubig. Mayroong MV trivia ng celebrity na si Kuya Kim na ipinapalabas tuwing umaga, at palaging titingnan ni Yasi kapag may oras siya. Wait! Nanlaki ang mga mata ni Terence sa gulat, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap ay bumungad sa akin ang imahe ng sikat na porn star. Natapos na ang foreplay. How? Ano? Ang mga mata ni Yasi ay halos kasing laki ng kay Terence nang lumingon ito sa kanya, isang kamay ang nakatikip sa kanyang bibig. Gusto ni Terence na mamatay sa isang butas. Hindi man lang siya nakaranas ng 1 minuto ng 4*N, at ngayon kailangan niyang sisihin ito ng buo. Ano ba naman? Ano ang nangyari sa pag-unlad na ito? Maari man lang niyang aminin na nanunood siya ng porn sa sala kung talagang ginawa niya ito. Hindi ako iyon. Si Terence ay sadyang ayaw umamin sa isang bagay na hindi patas. Terence, paano ka makakapanood ng napakaruming bagay? Hindi na kinaya ni Yasi, sobra na itong si Terence. Kaya pala maaga ang nagising, gusto niyang manood ng HD porn sa sala. Sabi ko naman sayo, hindi ako yon. Ang inosenteng tono ni Terence ay mapilit habang tinatanggihan ang akusasyon ng dalaga. Wala siya sa mood para sa PR, nagkataon lang na napadpad siya sa isang adult channel. Alisin ang channel kung hindi ito dapat panoorin, bakit hindi mo? Bakit may iiwan na lang doon? Oo, tama. Hindi ikaw, ha? Kumbaga, ako at si Cheryl, noon. Nanonood kami ng Young Ladies Channel nang pinatay namin ang TV kahapon. Walang alinlangan si Yasi na si Terence iyon, sa puntong ito. At saka, noong napadpad kami sa channel na ito ay nilock namin ito gamit ang isang passcode. Paano ka nakapasok ng walang isa? 17. Hindi inaasahan ni Terence na maaalala ni Yasi ang lahat ng napakalinaw, wala nang saysay na tanggihan pa ito. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Okay. Ako ang nag-on, pero hindi ko sinasadya. Na-curious lang ako, at sinubukan kong ipasok ang passcode, honest. The moment na nakita ko kung tungkol saan ang channel ay pinatay ko kaagad ang TV. Ganun ba? Si Yasi, natural, hindi naniwala sa kanya. Siyempre. Pakiramdam ni Terence ay labis na nagkasala sa ilalim ng kanyang kaina-hinalang tingin. Siya ay nagsasabi ng higit pa o mas kaunti ang katotohanan, pagkatapos ng lahat. Ayaw na ni Yasi na maglaan pa ng oras sa bagay na iyon. Inabot niya ang remote para palit ng channel nang may nahadjap sa kanyang mata. Ito ay ilang gusot na tissue. Walang alinlangan tungkol dito, mayroong isang uri ng malagkit, likido na parang sangkap sa loob ng mga tissue. Ano iyon? Naging berde ang mukha ni Yasi nang magsalita ito sa nanginginig na boses. Maganda, Terence. Ang vulgar na ginawa mo. Kaya hindi ka lang nanood ng porn sa sala ni Cheryl, ikaw pa. Ano? Anong ginawa ko? Hindi alam ni Terence kung ano ang pinag-isipan ni Yasi. Sinundan niya ito ng tingin, at nakita niya mismo ang gusot na tissue. Fuck! Seryoso! Una siyang nahuhuli na nanunood ng porn, pagkatapos ay nakita ni Yasi ang kanyang mga likido sa ilong, na, sa puntong ito, ay hindi man lang naisip na ang partikular na likido sa katawan na ito ay nagmula sa ilong. Ano ba naman? Hindi niya ito deserve. Yasi! Hindi naman sa ganon. Kakababa ko lang dito from the north, you know. Nilalamig ako, kita mo, at yung mga tissue na yun ang ginamit kong pampyuna sa ilong ko. Eto, tingnan mo sarili mo. Pinulot ni Terence ang mga gusot na tissue habang nagsasalita, na nagbabalak na ibuka ang mga ito para makita ni Yasi. Ilayo mo sa akin yan.
Sigaw ni Yasi. Ayokong makita ang kalokohang iyon. Terence, bastard ka. Nahihiya, ibinaba ni Terence ang tissue. Wala siyang magagawa kung hindi maniwala sa kanya si Yasi, hindi niya lang siya mapipilit na tingnan ang inaakala niya mga ejaculation fluid, ngayon kaya. Maniwala ka man o hindi, hindi ko talaga. Lumingon sa kanya si Yasi, biglang may binabalak. Nagbago na ang isip ko, ayoko na ng instant noodles. Ipaghanda mo na ako ng almusal. Ha! Tinitigan siya ni Terence saglit bago ibinuka ang kanyang bibig. Bakit? Hey, dahil kung hindi, sasabihin ko na lang kay Uncle Charlton na hinihipo mo ang sarili mo gamit ang TV, sa sala, hindi kukulangan. Laking gulat namin ni Cheryl nang makita namin ang ginagawa mo. Pilyong ngumiti si Yasi. Hindi makapaniwala si Terence dito. Hindi naman ganyan. Ngunit wala siyang posisyon para makipagtawaran o magreklamo kung nalaman ito ng matanda, si Terence ay matatapos na sa buong buhay niya. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin. Panalo ka. Ako ba? Ikaw ang nagwagi, na nagsasaya sa iyong sarili sa labas ng ganyan. Mukhang wala namang balak magpigil si Yasi kahit kaunti. Sumuko na si Terence sa puntong ito, ngunit ayaw niyang bumaba nang wala man lang anumang uri ng pagsagot. Ngunit, sigurado ka bang gusto mong kumain ng pagkain gawa ng mga kamay na ito? Ho, ayos lang, di ba? Sinasabi ng mga libro na mayroong toneladang protina sa mga bagay na iyon, mabuti ito para sa aking balat. Mukhang walang pakialam si Yasi. Si Terence ay ganap na hindi nakaimik. Itong babaeng ito. Mas gulo pa siya kaysa kay Miss. Kinaiinisan lang siya ni Cheryl, pero ang Yasi na ito ay aktibong nag-iisip ng mga paraan para guluhin siya. Ngunit parang may kakaiba kay Terence, si Yasi ay kumikilos na parang ibang tao. Sinasabi niya sa kanya na tanggalin ang mga tissue sa kanya kanina, at ngayon ay protina ang pinag-uusapan niya. Anong gusto mong kainin? Kahit ano. Hindi ko alam kung ano ang mayroon sa kusina, maaari kang tumingin sa iyong sarili. Sumandal si Yasi sa mas komportableng posisyon sa sofa, at ang makinis niyang mga binti ay nahulog mula sa kanyang pijama. Iniindayog pa niya ito, at muling tumigas ang malambot na bahagi ni Terence. Oo naman. Hinailan niya pabalik ang kanyang pondiya habang tinatahak niya ang kanyang daan patungo sa kusina, para lang mapahinto si Yasi pagkatapos ng ilang hakbang. Anong problema, Shield Guy? Anong meron sa poster eh? Tinitigan ni Yasi ang nakaarkong katawan ni Terence nang maabot niya ang ibabang bahagi nito, agad na naunawaan ang ginagawa ng lalaki. Namumula ang mukha niya. Nakakadiri. Sapat na ang mga paliwanag ni Terence. Dahil nalaman pa rin siya, nagpasya siyang magayos at pumunta sa kusina ng mabilis hanggat maaari. Isa pang pilyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yasi nang mawala si Terence sa kanyang paningin. Hey. Sa tingin mo ako ay isang uri ng sanggol. Siyempre alam kong nagpunas ka ng tissue sa ilong mo. Natutunan namin ito sa biology, alam mo. Kahit si Yasi ay naunawaan na ang mga bagay ay dapat nagatas na puti, at na hindi mo na kailangan pang maging malapit upang mahuli ang kakaibang amoy na ginawa nito. Hindi niya alam kung ano ang amoy nito, pero nasa tabi niya ang mga tissue. Hindi maaaring ang bagay na iyon kung hindi niya napansin. Dagdag pa, sinabi sa kanya ng internet na nanlambot ang bahagi ng batang lalaki pagkatapos gawin ang bagay na iyon. Kung titingnan kung paano kumikilos si Terence, tila hindi niya ginampanan ang kanyang sarili. Siyempre, hindi sasabihin ni Yasi iyon kay Terence. Gamit ito sa kanyang mga kamay, maaari niyang utusan si Terence at sabihin sa kanya na gawin ang anumang pag-uutos na gusto niya sa kanya. Iyon ay magtuturo sa kanya na suwayan siya. Napangiti si Yasi na may pagmamalaki na kuha niya ang kanyang sarili bilang isang libreng lingkod. Isang mabangong pabango ang nagmula sa kusina hindi nagtagal, na lalong nagpasaya sa kanya. 18. Nagulat si Terence sa kung gaano kahusay ang kagamitan sa kusina. Ito ay mas advanced at modernized kaysa sa malaking kaldero sa bahay. May nakakyut na apron pa na may mga baby face. Ito ay tila talagang bago, at mukhang hindi ito ginamit ng dalawang batang babae, nakikita kung paano sila naghihintay lamang ng pagkain ng bukas ang mga kamay.
Hindi nag-aksaya ng oras si Terence sa paghahanap ng mga sangkap pagkatapos maisuot ang apron. May mga kamatis, kangkong, kinsey, at iba pang uri ng gulay, pati na rin ang mga itlog. Ito ay pagkakaiba-iba sa dami, gayunpaman. Malamang na isang hakbang sa kaligtasan mula kay Froilan na inihanda kung sakaling may gustong lutuin si Cheryl. Kung luto man o hindi ang miss ay hindi bagay ni Terence, ngunit nakita niyang napakamaalalahanin ng lalaki pagdating sa anak ni Pablo. Siya ang kanyang pinagkakatiwalaang tao pagkatapos ng lahat. Para sa mga pangunahing sangkap, pumili si Terence ng ilang harina mula sa pansit at bigas sa selection. Nagsimula siyang gumawa ng ilang wonton noodles na aalalang maghanda din ng sarili niyang bahagi. Si Terence ay hindi estranghero sa pagluluto. Siya ay gumagawa ng pagkain para sa matanda sa bahay mula noong siya ay 6 na taong gulang, at ito ay naging ugali niya. Hindi nagtagal at may mga linya ng manipis at malasot lang pansit si Terence na nakatikip sa cutting board. Hindi sa kusinang ganito kapak. Nang matapos ang pansit, sinimulan ni Terence ang paghahanda ng sabaw. Ang mga sabaw ay hindi karaniwang inihanda gamit ang isang malaking palayok na tatagal ng ilang araw. Iyon ay ginagawa sa mga hotel. Pinili ang unang bagay na nakita niya sa aparador, kumuha si Terence ng dekalidad at puro sabaw. Kumalat ang bango sa buong kusina, hudyat na lagyan niya ng gulay at pampalasa ang sabaw. Pansamantala, nagpakulo si Terence ng isa pang kaldero ng tubig at inilagay ang noodles. Ang noodles ay handa na sa oras na binuksan niya muli ang takip. Sa isang kilos, sinandok ni Terence ang noodles at ibinuhos ang sabaw, na nakumpleto ang 2 perpektong bowl ng wonton noodles. Gayunpaman, ang mga pansit ay hindi teknikal na wonton noodles. Ang mga ito ay isang personalized na bersyon na talagang gustong-gusto ni Old Linford sa kanyang tahanan. Marami pa ring pansit sa kaldero na inipon ni Terence para sa kanyang sarili. Ang isang mangkok ay malamang na sapat para kay Yasi. Hoy! Tapos ka na ba dyan? Napalunok na si Yasi nang umabot sa kanya ang bango. Nagsuot ng tsinelas, tamad siyang naglakad papunta sa kusina. Oo, tatawagan lang sana kita. Sinimlang tanggalin ni Terence ang apron habang nagsasalita siya. Oh! Iyan ang apron ni Cheryl, siguraduhin hindi niya malalaman ang paggamit mo nito. Sabi ni Yasi habang nakatingin sa apron sa mga kamay ni Terence. Tatahimik na lang ako dahil pinaghandaan mo ako ng almusal. Nagulat si Terence sa biglaang pagbabago ng ugali ng dalaga. Ito ay isang napakapilyang batang babae. Pagkatapos ng lahat, nakikita kung paano siya kumilos sa buong episode ng unang halik kagabi. Ano kaya ang pagiging mabait niya bigla? Ngunit wala itong pakialam kay Terence. Kailangan lang niyang iwasan ang masamang panig ni Cheryl, at gawin lang ang kanyang trabaho bilang isang kasama sa pag-aaral, tulad ng sinabi sa kanya. Si Yasi naman ay nakasimangot, hindi masyadong comfortable sa isang malaking dude na kumakain ng noodles sa tapat niya. But it did seem a bit absurd to tell him to leave. Siya naman ang gumawa ng mukhang masarap na pagkain, kung tutuusin. Dahil dyan, nagpa siya si Yasi na payagan ang presensya ni Terence, pinalamanan muna ang sarili ng pansit. Ito ang pinakamagandang mangkok ng noodles na natikman niya sa buong buhay niya. Karaniwang kakain lang siya ng instant noodles, o uminom ng gatas bago pumasok sa paaralan. First time niyang kumain ng pure handmade noodles na ganito. Si Yasi, malinaw naman, ay hindi gagawa ng isang bagay tulad ng pagsasabi kay Terence kung gaano sila kagaling, kung sakaling makalimutan niya ang kanyang lugar. Nagpa siya siyang huwag pansinin si Terence at itago ang kanyang mga papuri habang binubuhos niya ang laman ng mangkok. Hindi giging mas masaya si Terence na hindi siya pinansin ni Yasi. Ang huling bagay na gusto niya ay magdulot ito ng higit pang gulo para sa kanya. Nang matapos ang sarili niyang mangkok, muling tinungo ni Terence ang palayok. Mapupuno pa lang niya ng pansit ang mangkok niya nang maalala niyang nakaupo sa likuran niya si Yasi. May gusto pa ba? Hindi. Sabi ni Yasi, umiling-iling. Ikuha mo ako ng isang basong tubig. Wala bang inumin sa likod mo? Ni-refill na ni Terence ang kanyang mangkok pagkatapos ituro ang refrigerator sa likod ni Yasi. Well, hindi naman masyadong healthy ang juice sa umaga, di ba? Buti sa katawan mo ang tubig, and jeez.
Ang daldal mo. Pupunta ka ba o hindi? Baka tawagan ko si Uncle Charlton. Umirap si Yasi. Okay, okay. Tinanggo ang kanyang ulo, naglakad si Terence patungo sa kinaroroonan ng water fountain. Ha! Stupid alarm. Isang pagod na Cheryl ang humikab habang tamad na bumababa ng hagdan. Hindi siya masyadong nakatulog kagabi. Wala siyang ginawa kundi umiyak at magreklamo kay Yasi sa kalahating gabi, ngunit hindi na siya gaanong nasaktan sa insidente ng unang halik. Pakiramdam niya ay nakatulog lang siya bago siya muling ginising ng alarm. It was a school day, unfortunately, or she wouldn't have bothered getting up at all. Iniisip ni Cheryl si Yasi nang makarating siya sa ibaba ng hagdan. Hindi na siya dapat nakatulog pa kaya paano siya nagising ng maaga. Isang kaaya-ayang amoy ang umabot sa kanya mula sa kusina, at ang tiyan ni Cheryl, na walang laman sa pagsusuka kahapon, ay nagsimulang umungol. Shoo! Anong kinakain mo dyan nang wala ako? Nagmamadaling pumunta si Cheryl sa kusina at nakita si Yasi na pinapatay ang isang mangkok ng noodles. Natuwa siya nang makita ang isa pang mangkok sa tapat ng dalaga, sariwa at handa na para sa kanya. Ha! Alam kong hindi mo ako makakalimutan, salamat Yasi. Si Yasi ay ganap na hinihigop sa pagsubo ng sopas nang marinig niya ang boses ni Cheryl. Mabuti na lang at ayaw niyang magambala, ngunit mas mabilis niya itong nilagok at inalis ang mangkok sa kanyang mukha sa lalong madaling panahon. Nilalaman na ni Cheryl ang sarili sa chopsticks ni Terence. Og! Napabuntong hininga na lamang si Yasi. Wala na siyang masabi. Halika, hindi ba siya nakapaghintay man lang ng kumpirmasyon? Anong nagmamadali? Wow! Ang sarap! Walang paraan ang isang nagugutom na si Cheryl na makapagpigil sa kanyang sarili mula sa mga pansit na wonton na tulad nito. Naglalagay pa rin siya ng pansit sa kanyang bibig gamit ang mga chopstick kahit na nagsasalita siya. Shoo! Saan mo nabili ito? Ah! Hindi ko. Nakarating si Shell Guy. Tiningnan lang siya ni Yasi nang may awa. Hindi na niya gustong sandutin ang durog na espiritu ni Cheryl sa puntong ito. Ah! Biglang nalaglag ni Cheryl ang kanyang chopstick sa gulat. He made his. No way I'm it something he made. Natahimik si Yasi. Ano ang silbi, kinain mo na ito? Aba! Laway ka na niya kagabi kaya hindi na yata mahalaga. Tikman mo na lang ng ilang beses at masasanay ka na. Mukhang malalim ang iniisip ni Cheryl nang bigla siyang pumitik. Bakit ko ititigil ang pagkain para sa lalaking iyon? Tinatapos ko na, ngayon din. Naunawaan lang ni Cheryl na hinding-hindi niya mapipigil ang sarili, lalo na sa isang umuusok na mangkok ng noodles na nasa kamay niya. Dahil kumakain ako ng pagkain niya ay hindi ibig sabihin na patatawarin ko na siya. Gutom lang ako sa hindi nakakain kagabi, at ang mga pansit na ito ay medyo katamtaman lang, di ba, Yasi? Ah! Oo. Gusto ni Yasi na makita ang reaksyon ni Cheryl sa pagkain ng isang mangkok ng laway ni Terence, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil sa awa sa kanyang kaibigan. Imposibleng maranasan ulit iyon ng kawawang babae. 19. Eto, tubig. Ibibigay na sana ni Terence kay Yasi ang baso nang makita niya si Cheryl sa kanyang upuan, kumakain ng kanyang mangkok ng noodles. Hoy, sabi ni Cheryl, masarap ang pansit na ito. Siniguro ni Yasi na may parating kay Terence ang kanyang kahulugan ng may masamang tingin, na sinasabi sa kanya na tumahimik tungkol sa pansit. Oh! Tumango si Terence. Naiintindihan niya kung ano ang gustong sabihin ni Yasi, ngunit hindi siya magkakaroon ng sapat na pansit para sa kanyang sarili sa ganitong bilis. Anong ginagawa mo? Hindi ako makakain kapag nakatayo ka dito. Masyadong nakatutok si Cheryl kay Terence para mahuli ang maliit na palitan ng dalawa. Hindi pa siya handang hayaan ang isang lalaki na panoorin siyang kumain. Dahil ayaw niyang mainas ang miss, tumalikod si Terence at naglakad pabalik sa kanyang silid. Si Yasi ay maaaring medyo oddball, ngunit kahit na siya ay mas madaling harapin kaysa kay Cheryl. Nagpa siya si Terence na lampasan ang kanyang schedule ng oras.
Natapos niya ang lahat ng mga kurso sa high school ng mag-isa, ngunit ang unang araw ng paaralan ay isang bagay na espesyal, at marahil ay hindi niya ito dapat guluhin. Napakasarap. Meron pa ba? Tuluyan nang naubos ni Cheryl ang kanyang mangkok sa puntong iyon na wala kahit isang patak ng sopas. Hindi, sabihin mo kay Shale Guy na pagandahin ka kung gusto mo. Nababahala si Yasi. Bakit hindi tumaba si Cheryl? Palagi siyang kumakain ng mas malalaking bahagi, ngunit ang kanyang katawan ay palaging nananatiling mas slim kaysa sa kanya. Maaaring hindi siya mataba, ngunit hindi siya kasing tangkad ni Cheryl. Ang dagdag na laman ay napunta lahat sa balakang at dibdib, gayunpaman, kaya hindi iyon masama. Huwag na natin siyang pag-usapan. Dinilaan ni Cheryl ang mga mantsa ng sopa sa kanyang chopstick, hindi nasiyahan. Humingi ng pabor sa kanya. Hindi pwede. Pinanood lang ni Yasi ang kanyang kaibigan habang dinilaan ang mga chopstick, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Ganun ba talaga kasarap ang laway niya, Cheryl? Nang matapos ang kanilang pansit, umakyat ang dalawang babae sa itaas upang maglinis ng kanilang sarili at maghanda para sa paaralan. Si Terence naman ay naglinis ng hapagkainan. Alam niya na may mga tagapaglinis sa ilalim ng trabaho ni Froilan na nag-aalaga sa ganitong uri ng bagay, ngunit sanay na si Terence siya pa rin ang namamahala sa paglilinis sa bahay. Naghuhugas siya ng pinggan nang naglakad si General Wilson sa kusina, nanlilisik ang mga mata nito kay Terence nang makita siya nito. Si Terence ay hindi malapit nang mag-abala sa mot, at tila naintindihan nito iyon. Matapos ang ilang sandali ng pagdidilat, lumipat ang general. Ang mga aso ay talagang isang sensitibong species, lagi nilang alam kapag nahaharap sila sa isang pag-iral na mas malakas kaysa sa kanila. Si Terence ay hindi naglagay ng anumang nakakasakit na paninindigan, at ayaw din ng aso na magdulot ng anumang gulo na hindi nito kayang hawakan. Hindi nagtagal bago natapos ni Terence ang paglilinis. Ang mga babae naman ay naghugas ng mukha, nag-toothbrush, at ang mga casual na damit ay pinalitan ng mas maganda. May tuntunin sa paaralan na nagsasabi sa mga estudyante na magsuot ng kanilang uniforme sa paaralan, ngunit iilan lamang ang talagang sumunod dito. Ang mga high schooler ay hindi kasing handang sumunod sa paraan ng mga elementarya, kung tutuusin. Ngunit may mga exception, at isa si Terence sa kanila. Tuwang-tuwa siya nang ibinaba niya ang kanyang kamay sa material ng uniforme. Maganda ang kalidad nito, mas mahusay kaysa sa anumang dinala niya mula sa bahay. Para kay Terence, ang mga uniforme ang pinakamagandang piraso ng damit na mayroon siya. Dati na siyang nagsuot ng mataas na damit, ngunit palaging sinasabi ng matanda na ang mga iyon ay inupahan, na kailangan niyang ibalik kapag natapos na ang misyon. Lumitaw ang kotse ni Froilan sa harap ng villa sa alas 7, at sumunod si Terence sa likod habang sina Cheryl at Yasi ay lumabas na bitbit ang kanilang mga cute na backpack. As usual, umupo siya sa front seat, habang ang dalawang babae ay nakaupo sa likod. Pinaandar ni Froilan ang sasakyan bago tumingin kay Terence. Kamusta ang unang gabi mo? Okay lang. Tumango si Terence. Hindi para sa akin. Hindi na hinintay ni Cheryl na magsalita pa si Froilan at inilabas ang kanyang telepono. Tinatawagan ko si Daddy ngayon. Ang chairman ay kasalukuyang nasa isang eroplano patungo sa Newport City para sa isang pulong. Nagambala si Froilan. Sinabi ni Mr. Charlton na ipauubayan niya kay Terence ang pag-aalaga sa iyo sa ilang araw na wala siya. Siya, alagaan mo ako. Dilat ang mga mata ni Cheryl nang marinig ang sinabi ni Froilan. Tito Froilan, tingnan mo siya. Sa tingin mo paano niya ako dapat alagaan? Sinasabi ko lang ang mga salita ng chairman. Malaki ang tiwala niya kay Mr. Terence. Sa totoo lang, kahit si Froilan mismo ay nabigo na makita kung ano ang naging espesyal sa bata. Ang kanyang posisyon bilang pinaka-pinagkakatiwalaang tao ng chairman, gayunpaman, ay humiling na suportahan niya ang kanyang mga kagustuhan ng walang kabiguan. Nagpout si Cheryl. Dahil ang mga salita ni Froilan ay kumakatawan sa chairman, wala na siyang masasabi pa. Ang kanyang ama ay nasa isang eroplano, kung tutuusin. Nagpasya siyang iwanan ang bastard, kahit hanggang sa bumalik ang kanyang ama.
Gagamitin na lang niya ang kanyang cuteness at technique para mapaalis si Terence pagdating ng oras na iyon. Nakahinga ng maluwag si Cheryl sa isiping iyon. Matagal nang gustong manasan ni Terence kung ano ang buhay paaralan, ngunit kakaunti lamang ang may kultura sa nayon. Ang mga paaralan ay hindi gagana doon. Ang tanging marunong bumasa at sumulat maliban kay Old Linford ay si Ergodan. At maging siya ay itinuro sa sarili. Si Terence ay nagsimulang mamis ang lalaki. Ano ang ginawa niya sa mga araw na ito? Huminto ang sasakyan sa harap ng school. Bababa na sana si Terence nang pigilan siya ni Cheryl. Maghintay. Ha! Lumingon si Terence para tingnan si Miss, nagulat. Hindi naman siya madalas kausapin ni Cheryl. Manatili ka muna sa kotse. Hintayin mong makapasok kaming dalawa ni Yasi sa school building bago ka pumasok. Ayokong magkaroon ng maling ideya ang mga tao. Oo naman. Walang nakitang problema si Terence sa kahilingan. Siya ang Miss, kung tutuusin. Hey, medyo madami pang hawakan si Miss, Mr. Terence. Sana hindi ka mag-isip. Si Froilan ay parehong walang magawa tungkol sa kung ano ang nangyari, malinaw na tinatrato ni Cheryl si Terence nang may matinding puot. Ayos lang, ganoon naman ang kadalasang mayayaman, siguro. Umiling si Terence. Uncle Froiland, huwag na tayong magpatalo. Nakikita ko na hindi na talaga ako kailangan dito, at hindi na kailangan ni Cheryl ng kasama sa pag-aaral. Maari mo ba akong bigyan ng matapat na sagot kapag tinatanong kita? Bakit ako ginastos ni Chairman? Wala naman talaga siyang balak na gamitin ako bilang panangga para malabanan ang mga langaw, di ba? 20. Ito ay isang bagay na iniisip ni Terence mula kahapon. Mas makatuwiran para sa chairman na kumuha ng isang propesyonal, kwalipikadong tagapagsanay kung ito ay talagang para sa mga layunin ng pag-aaral. At saka, hindi mahalaga ang mga grado para sa isang tulad ni Cheryl, lalo na kung sino ang kanyang ama. Walang kolehiyo ang tatanggi sa kanya kung mag-apply siya. Pagkatapos ng lahat, sinuportahan siya ni Pablo. So napansin mo. Hindi inaasahan ni Froilan na tatanungin siya ni Terence tungkol dito sa lalong madaling panahon. Kung gayon, totoo. Kumunat ang noo ni Terence, curious. Sa totoo lang, kahit ako ay hindi maintindihan kung ano ang nasa isip ni Mr. Charlton. Napabuntong hininga si Froilan. Ako ang kanyang pinagkakatiwalaang tao, ngunit ang chairman ay may mga bagay na hindi niya tahasang sinasabi sa akin. Inilibot lang ni Froilan ang kanyang mga mata sa walang kwentang paliwanag ni Froilan. Pero gusto ng chairman na sabihin ko sa iyo ito, ingatan mo si Miss, at huwag masyadong mag-isip. Sinimulang ulitin ni Froilan ang mga salita ng chairman. Subukan mong bigyan siya ng pagmamahal, hindi gaanong natanggap ng bata iyon. Hindi nakaimik si Terence. Ano ang problema ng mga taong ito? Bigyan mo siya ng pagmamahal. Paano niya ito bibigyan ng pagmamahal? Bago talaga makilala si Cheryl, hindi masyadong masaya si Terence sa kanyang sitwasyon. Ang paraan ng pagsasalita ng chairman ay tila nagpaplano siya ng kasal o kung ano paman, na para bang may mga problema ang dalaga na humadlang sa kanya sa paghahanap ng mapapangasawa. Pero batang dilag pala si Cheryl. Ang mga bagay ay hindi masama sa lahat, sa kadahilan ng iyon sa isip. Ang problema dito ay kinasusuklaman siya ni Miss. She wasn't going to fall for him anytime soon, sigurado iyon. Tumango si Terence bilang tugon bago bumaba ng sasakyan. Wala na siyang masasabi pa kay Froilan. Nalaman mo ba kung sino ang magsasaka na iyon? Namamaga pa rin ang puwita ni Leandro dahil sa sipa ni Terence kahapon. Hindi makatulog si Leandro sa kanyang likuran buong gabi salamat sa magsasaka. Kinailangan niyang gawin ito nang nakataas ang puwitan sa kisame. Hindi. Nagtingin-tingin kami ni Natoy sa ilang lugar, ngunit hindi namin nakita ang lalaki. Umiling si Stanley. Leandro bro, baka hindi pa siya nagre-rehistro sa trabaho. Tingnan mo, wala akong pakialam kung paano mo ito gagawin. Kailangan kong mahanap ang taong ito. Fuck! Walang paraan na hahayaan kung makatakas ang magsasaka na iyon. Hindi pa rin napigilan ang galit ni Leandro. Oo. Agad na tumugon si Stanley.
Masaya ang mood ni Terence habang naglalakad siya papasok ng paaralan, may bag sa likod. Ito ang buhay paaralan na hinahanap niya, ang maalamat na lupain ng mga unang pag-ibig at unang halik. Ang kanyang bag ay isang solong strap bag, ang karaniwang itim na ibinigay ng paaralan. Hindi ito masyadong nakaistilong, hindi katulad ng mga nakakustomize na mayroon sina Cheryl, Yasi, at ng iba pang estudyante. Tanging ang mga mahihirap na estudyante tulad ni Terence ang nagsusuot ng uniforme sa paaralan. Sila lang din ang nagsusuot ng standard backpack na binigay ng school. Gaano kaganda ang mga mata ni Terence? Sapat na para makita niya si Leandro sa sandaling dumaan siya sa gate ng paaralan. Hindi ba't iyon ang lalaking nangaagaw kay Cheryl kahapon? Nagpa siya si Terence na huwag pansinin ang mga ito dahil wala pa silang ginagawa sa kanya. Paimpol siyang lumagpas sa kanila sa isang tuwid na linya na para bang wala silang pakialam sa kanya. Leandro bro, hindi ba parang pamilyar ang lalaking iyon? Nakatingin si Natoy sa likod ni Terence habang siya ay dumaan. We're talking about something serious here. Who cares if he looks familiar? Napakunot ang noo ni Leandro, naiinip. Sa tingin ko parang pamilyar din siya. Para siyang. Parang. Nagsimulang kumamaw si Stanley sa likod ng kanyang ulo. Tulad ng ano? Kaya mo bang isubo ito? Si Leandro ay malapit ng sumigaw. Ano ang ginagawa ng dalawang idiot na ito? Tulad ng magsasaka na sumipa sa iyo kahapon. Nagsimula na ring sumigaw si Natoy. Oo. Iyon na nga. Naaalala ko na siya ngayon. Talaga. Napuno agad ng nagngangalit na enerhiya si Leandro. Well, ano ang ginagawa mo pagkatapos? Pagkatapos niya. Tara na. Bulalas ni na Stanley at Natoy habang nagsimula silang tumakbo sa direksyon na pinuntahan ni Terence. Si Terence, sa kabilang banda, ay patungo sa opisina dala ang kanyang file. Inihanda na ni Pablo ang lahat, kaya ang kailangan lang niyang gawin ay magparehistro. Kumatok si Terence sa mga pintuan ng opisina, ngunit walang sumasagot. Marahil ay maaga siyang dumating sa paaralan. Tumingin si Terence sa kanyang relo, at napagtanto na 7:00 pa lang. May 45 minuto pa bago opisyal na magsimula ang paaralan. Sa note na iyon, napasandal si Terence sa pintuan ng opisina at hinintay na dumating ang dean. Sunod-sunod na hilang-hing ang umabot sa tenga ni Terence. Ang kanyang mga tainga ay naging mas sensitibo kaysa sa karaniwan mula nang matutunan ang Art of Dragon Mastery. Hindi ito ang pinakamahusay, ngunit nakakakuha siya ng maraming bagay na hindi mahuhuli ng normal na mga tainga. Kumunat ang noo ni Terence. Nagmumula sa loob ng opisina ang mga hilang-hing. Hindi ba walang laman ang kwarto? Biglang ngumiti si Terence, na parang may napagtanto. Makalipas ang 45 minuto, bumukas ang mga pinto. Maingat na sinilip ng isang sexing babaeng nasa edad 30s ang ulo palabas ng opisina. Napatalon siya nang makita niya si Terence na nakasandal sa pinto. Anong ginagawa mo dito? Gustong tumawa ni Terence. Ayos lang kung gusto mong makipagrelasyon at lahat, pero hindi mo ba masyadong pinapahalata? Nandito ako para sa dean. Mahinahong nagsalita si Terence. Ayaw niyang ilantad siya. Nasa loob na ang dean. Sinisikap ng babae ang kanyang makakaya na pantayan ang kalmado ni Terence habang nagsasalita siya. Maaari kang pumasok. Tumango si Terence. Pumasok siya sa kwarto at nakita niya ang isang middle-aged na lalaki na nakaupo sa office desk niya. Nakakalbo ang kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay solemn na, tulad ng isang uri ng batikang iskolar. Natuwa lang si Terence. Anong kailangan mo? Nagulat si Zillian Wang. Hindi niya inaasahan na may estudyanteng darating na naghahanap sa kanya sa sandaling lumabas ng silid ang kanyang kasintahan. Ako si Terence, narito para sa pagpaparehistro. Kinuha ni Terence ang kanyang file at inilagay sa mesa ng dean. Ay, alam ko. Terence, di ba? Tumango si Zillian nang marinig ang pangalan. Ito ay isang estudyante na inayos ng chairman ang kanyang sarili, paano niya makakalimutan? Kinuha niya ang file at bumaling sa kanyang computer.
Hindi rin nagtagal bago niya natapos ang paghahanda. Nakumpleto niya ang pagpaparehistro gamit ang isang silk chop bago tumayo. Ihahatid na kita sa klase mo. Salamat sa problema, Mr. Wang. Magalang na nagsalita si Terence. Naunawaan niya kung gaano kalakas ang impluwensya ng dean sa loob ng paaralan. Kailangan niyang iwasan ang masamang panig ng lalaking ito kung gusto niya ng komportableng buhay dito. Hey, wala lang. Tiniyak din ni Zilia na hindi siya magpapalabas. Ang estudyante ay isang taong pinadala ng chairman, kung tutuusin. Nagpa siya siyang subukan ng kaunti si Terence habang sabay silang lumabas ng opisina. Kagagaling mo lang dito. Kanina pa ako nandito. Hindi naramdaman ni Terence na kailangang magsinungaling. May mga security camera sa paligid, hindi niya gusto ang anumang hindi kinakailangang gulo sakaling magpasya ang dean na suriin ang mga tape. Tapos ikaw. Nag-alinlangan si Zillian, hindi sigurado kung paano niya dapat lapitan ang paksa. Grabe, ngayon ay may nakahuli sa kanya na ginagawa ang babae dahil sa pagiging impatient niya. Huwag kang mag-alala, Mr. Wang. Wala akong nakita. Mapaglarong ngumiti si Terence. Abangan po ang kasunod mga master.